sama tayong magiging saksi. Hindi na po makatarungan para sa isang grupo ang labis na pagtaas ng singil sa mga TNVS tuwing rush hour o kapag umiiral ang surge pricing. Ang hiling nila sa LTFRB, mas matibay na pagkontrol sa singil lalo na ngayong malapit ang magpasko. Saksi si Oscar Oida. Kung meron mang consistent o hindi nagbabago kapag tumapak ka sa Metro Manila, yan ay halos kahit saan magpunta, may matinding traffic. Lalo pa kung madaan ka sa EDSA. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, asahang mas gagrabe pa yan habang papalapit ang Pasko. Nito ang November 17, naitala ng MMDA ang pinakamaraming sasakyang dumaan sa EDSA ngayong taon. Umabot ito sa 429,000, mas mataas kumpara sa daily average na 408,000. Definitely habang papalapit na yung Kapaskuhan, alam naman natin yung ating mga kababayan, even nasa labas ng Metro Manila, yung mga nasa probinsya, ang tendency talaga nila is dito namimili. We're expecting that the volume of vehicles sa mga major thoroughfares natin ay tataas pa. Hamon pa sa traffic management ang nasa 30 mall malapit sa EDSA. Kaya ang mga field personnel na nakatalaga malapit sa mga mall, pinapag-overtime hanggang hating gabi. Kahit karaniwang duty nila ay mula 2 p.m. hanggang 10 p.m. Aming advice sa mga field personnel namin is to manage the traffic well. As much as possible, yun ang tutukan nila at huwag yung panghuhuli kasi meron naman tayong NCAP. Dagdag pasakit pa sa mga commuter ngayon ang mas pahirap ang pag-book sa mga TNVS o Transport Network Vehicle Service at mas mahal na singil tuwing rush hour. Si Eri na umuuwing North Caloocan, dating 250 pesos ang pamasahe sa sinasakyang motorcycle hailing service mula Agam, Quezon City. Ngayon, umaabot na raw sa 340 pesos pataas. Malaking factor po yung place, bawa nasa mall, ganyan. Marami rin po kasing kasabayan mag-book, kaya agawan po talaga yun. Ang taga San Jose del Monte, Bulacan na si Rhea Lynn, 500 pesos ang pamasahe kapag nagbubook ng 4-wheel TNVS. Pero ngayon, lumalagpas na raw sa 800 pesos ang singil. Bali yung 800 po, isang buong araw na po namin sa work yun. And then kung ipapamasahe pa po namin sa 4 wheels, wala na po kaming pagkain. Minsan po, abot po ng 1 hour yung pagbubuk. 1 hour, 30 minutes to 1 hour po. Ayon sa grupong Digital Pinoys, asahan na ang lalo pang pagsirit ng singil ng mga TNVS ngayong papalapit ang Pasko. Mga surge fare kung tawagin na nakasalalay umano sa availability ng mga sasakyan, tindi ng traffic at sama ng panahon. Ang pinapayagan sa batas, I think parang 1.5 or up to twice the fare ang pinapayagan. Pero sa nakikita natin, marami hong mga pagkakataon na lagpas pa ho dito yung itinataas ng pamasahe dahil ho sa surge pricing. Para sa grupo, hindi raw ito makatarungan. Kailangan yung mga TNVS platforms, yung mga operator, siguraduhin din nila na yung mga kanilang mga sasakyan ay bumabiyahe ho sa oras na kinakailangan ho sila. Dahil isa ho sa mga basehan doon ho sa pagbibigay ng prangkisa para sila ho ay makapagbiyahe, ay yun pong kanila hong kahandaan na magserbisyo sa ating mga mananakay sa anumang oras ng pagbiyahe. Mungkahin nila sa LTFRB, kontrolin ang anilay labis na pagtaas ng singil. Kailangan daw magpatupad ng LTFRB ng matitibay na mekanismong magpapanatili ng makatwirang fare limit na aprobado ng gobyerno. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang LTFRB tungkol dito. Para naman masigurong may sapat na masasakyan ang mga pasahero sa Pasko at Bagong Taon, isinapinal na raw ng LTFRB ang pag-review sa application for special permit ng mga pampasaherong bus. Nagbabala naman ang Land Transportation Office sa mga taxi driver na namimili ng pasahero o di kay nagpapabayad ng higit sa dapat na singil. Pinagbabawal po yan. Kami po ay magkakaroon ng mga operation din against dyan. Kaya pagka po may mga kababayan tayo na naging biktimang ganyan, isumbong po nila sa LTO para po kaagad namin maaksyonan. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oy ng inyong saksi.
10 personalidad ang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman na sampahan ng kasong plunder at iba pa dahil sa issue ng kickback sa mga proyekto ng gobyerno. Kabilang dito si dating Senator Bong Revilla na handa raw pabulaanan ang mga alegasyon laban sa kanya. Inaimbisigan naman para sa case build-up sina Senator Chis Escudero at Mark Villar at mga dating senador na sina Grace Poe at Nancy Binay. Saksi si Joseph Moro. Ang hustisya ay strikto. Sa ikawalong referral nito sa Ombudsman, 10 ang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasuhan ng plunder, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Kabilang dyan si dating Senador Bong Revilla. Ilan sa mga pinagbasehan ng rekomendasyon ng ICI ay yung mga sinumpaang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isinumite niya sa komisyon. Why did we give weight on the affidavit of Yusek Bernardo? Well, I see sincerity on his part. Nung humarap sa Senado si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, sinabi niyang personal siya naghatid ng kahong-kahong pera na nagkakahalaga ng 125 million pesos kay Revilla sa bahay nito sa Cavite noong 2024. Iba pa raw yan sa 250 million pesos na hinatid rin daw niya sa bahay ni Revilla bago magsimula ang kampanya para sa 2025 elections. Ayon sa tagapagsalita ni Revilla, umpisa pa lamang ay handa nang humarap sa ICI si Revilla pero hindi raw siya binigyan ng pagkakataong madepensahan ang kanyang sarili. Ang mga nagdawit daw sa pangalan ni Revilla ay kasama sa mga bumuo at nagpatakbo ng sindikato na ani ay nakinabang sa bilyon-bilyong pisong pondo. Oras daw na mabigyan ng pagkakataon ng ombudsman na kahanda raw si Revilla na sagutin ang mga paratang. Bukod kay Revilla, pinakakasuhan din ng kaibigan at campaign donor ni Senador Chis Escudero na si Maynard Ngu, pinsan ni Senador Mark Villar na si Carlo Aguilar, aide ni dating Senador Nancy Binay na si Carlene Yap Dilla, staff ni dating Senador Grace Poe na si JY De La Rosa at isang Mrs. Patron. Gayon din ang mga opisyal ng DPWH na sina Jean Ryan Altea, Gerald Opelencia, Manny Bulusan at Ruel Umali. Sa salaysay ni Bernardo, sinabi niya naghatid siya ng kabuang 280 million pesos para kay Escudero na inihatid niya sa building na pagmamayari ni Ngu. Si Villar kumikickback naman daw sa mga pondo para sa EDSA at sa maintenance ng mga creek at iba pang daanan ng tubig at idinaan umano ang mga komisyon sa pinsan ni Villar na si Carlo. Si Binay aabot daw sa 15% ang kickback na kinukubra raw ng aide nitong si Yap Dilla. Si Poe humiling daw ng mga proyekto kay Bonoan sa pamamagitan ng kanyang staff na si De La Rosa at nakakuha raw ng 20% na kickback na kinolekta raw ng isang Mrs. Patron. Walang inirekomendang kaso laban kina Escudero, Villar, Binay at Poe. Pero pinaimbestigahan sila ng ICI sa Ombudsman para sa case build-up. Ayon kay Poe, ang rekomendasyon ng ICI na i-refer siya para sa investigasyon ng Ombudsman ay patunay na hindi sapat ang ebidensya para sampahan siya ng reklamo. Sinisikap pa namin makuha ang pahayag ni Escudero, Villar at Binay pero dati na nilang itinanggi ang mga paratang ni Bernardo. Sinisikap din namin makuha ang panig ng iba pang nabanggit sa ICI referral. Nagsumite naman ng dagdag na ebidensya ang ICI sa Ombudsman laban kina dating ako Bicol Representative Saldico, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, Bernardo, COA Commissioner Mario Lipana, mga dating DPWH engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JB Mendoza. Sinisikap din namin makuha ang kanilang panig. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, base sa updated report na ipinasa ng DPWH sa Blue Ribbon Committee, aabot sa 79 billion pesos ang nawala sa kaban ng bayan dahil sa ghost flood control projects mula noong 2016. Lumalabas parang 494 ang total. Not 600 plus. 494 ghost projects out of 13,000 projects. Sa halagang yan, pwede na sana makapagpatayo ng 22,000 hanggang 50,000 mga classroom o mahigit 2,000 4-story 12 classroom school buildings base sa average na presyo ng mga ito ngayon. Sa gitna ng bilyon-bilyong pisong nasayang na pondo dahil sa katiwalian, tiniyak ni Finance Committee Chairman Senator Win Gatchalian na wala na makalulusot na anumang ghost project sa 2026 General Appropriations Bill. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sa
Sa isang pahayag, sinabi naman ni Senator Mark Villar na ang desisyon ng ICI na i-refer ang kanyang kaso sa ombudsman ay patunay na walang basihan ang mga alegasyon laban sa kanya. Handa raw siyang sumailalim sa investigasyon ng ombudsman. Isang lalaki ang inaresto matapos tutukan ng patalim ang isang babae sa Pampanga. At sa Cavite, mahigit 5 milyong pisong halaga ng shabu ang nadiskubre sa bubong ng isang bahay. Saksi si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Isang kahon na naglalaman ng hinihinalang shabu ang nadiskubre sa bubungan ng isang bahay sa loob ng subdivision sa Barangay Pasungkawayan 2 sa lungsod ng General Trias sa Cavite. Ayon sa hepe ng pulisya, agad nilang nirespondihan ang lugar na makatanggap ng ulat mula sa kapitan ng barangay. Pagsapit sa lugar, positibong naglalaman ng mga hinihinalang shabu ang kahon na namataan sa bubungan. Nang suriin at mag-imbentaryo, umabot sa 10 pakete ng hinihinalang shabu ang laman ng kahon. Halos 800 gramo ang timbang nito at nagkakahalaga ng mahigit 5.4 milyong piso. Napulapog naman ang mga residente ng Barangay Santo Niño sa San Fernando, Pampanga nang biglang pumasok ang isang lalaki sa isang shop at tinutukan ng patalim ang isang babae kahapon ng umaga. May humahabol daw kasi sa kanya at gusto siyang patayin. Meron daw humahabol sa kanya na gustong pumatay. So parang nag-hallucinate siya. Then ginrab niya tong biktima natin na attendee ng isang business na laundry. Ginawa niyang shield. Agad rumisponde ang mga pulis at naaresto ang sospek. Apparently, nung dumating yung mga pulis natin, kumalma naman yung suspect at peacefully siyang sumama. Ayon sa pulisya, hindi na siya sasampahan ng kaso matapos siyang patawarin ng biktima. One validation na pag-alaman natin itong tao is parang kalalaya niya at nag-serve siya ng sentence sa isang kaso. Sa ngayon, nasa kustudiya pa rin ng pulisya ang sospek at inihahanda na ang kanyang turnover sa DSWD dahil wala na umanong pamilyang mauwian. Wala pang pahayag ang sospek. Sugatan naman ang mag-ina ng saksakin ng isang lalaki sa Barangay Riverside, Davao City. Agad silang dinala sa ospital. Nasa stable condition na ang mga biktima. Tumakas ang sospek pero naabutan siya ng mga pulis na nagtatago sa bahay ng kanyang binan. At nang akmang sasaksakin ng sospek ang isang task force Davao personnel, binaril siya na kanyang ikinasawi. Ayon sa pulisya, matagal nang may hidwaan ang pamilya ng sospek at mga biktima. Isang lalaki naman ang natagpuang patay sa driver's seat ng isang kotse sa Talisay City, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, pagmamay-ari ng isa sa mga residente ang kotse ngunit hindi na raw ito ginagamit. Dahil naaagnas na ang bangkay, hindi na matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki. Posible raw na nagtangka siyang kunin ang kotse base sa investigasyon ng pulisya. Para sa GMA Integrated News, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Naharap po sa kasong murder ang isang lalaki matapos niyang saksakin hanggang sa mapatay ang dating kasintahan ng kanyang nobya sa Pasig City. Ang ugat ng krimen, love triangle. Saksi si Emil Sumangil, exclusive. Habang naglalakad ang biktima sa kahabaan ng Ortigas Avenue sa Pasig, binuntutan siya ng suspect at inundayan ng saksak sa leeg. Saka nagmamadali itong tumakas. Naiwang nakahandusay sa kalsada ang biktima na kinalaunay nalagutan na ng hininga. Wala pang 24 oras. Nadakip ang sumaksak sa biktima. Ayon sa investigasyon, love triangle ang ugat ng krimen. Itinumba ng suspect ang biktima para mawalan siya ng karibal. Pinag-aagawan nila yung kanilang girlfriend. So dating girlfriend ito ng biktima, ngayon ay napunta sa suspect. Ang gustong gawin ng biktima, mapunta ulit sa kanya, kaya itong suspect natin ay sinaksak niya itong biktima. Hindi nahirapan ang Pasig Police sa follow-up operation dahil nakipagtulungan ang dalaga. Tinuro niya kung nasan ito makikita. At itong pong suspect po natin ay involved po ito sa mga pagnanakaw. Murder ang inihaing kaso laban sa suspect. Kitang-kita po sa CCTV camera kung paano niya po isinigawa yung kanyang krimen. Naglalakad po yung ating biktima na nakatalikod. Nasa inquest proceedings ang suspect buong maghapon. Patuloy namin siyang hinihingan ng panig. Mensahe naman ng Pasig Police sa publiko, ang krimen na ito'y naresolba agad dahil sa agarang reaksyon ng mga tao. Ito po ay isang successful 911 po na sinasabi po ng ating kapulisan. Kaya ang yung pong agaran po na pagtawag po sa amin ay nagkaroon po ng agaran po din po na solusyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kapuso,
maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.